po, magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Sister Lisa from CLF Nabotas. At narito po ulit tayo upang magbahagi ng ating testimony sa ating prayer and fasting for the nation. So, bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Yes, Lord God, hallelujah, Father God. Hallelujah, Jesus Panginoon. Hallelujah, Holy Spirit. Father God, thank you, Father God, sa patuloy na pag-iingat sa amin, Father God, sa patuloy na pagbibigay, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. Patuloy na dalangin namin, Father God, na sa lahat, Panginoon, ng aming gagawin, Lord God, aming babalakin, Lord God, ikaw ang manguna at gumabay sa amin. At hayaan mo, Father God, na sa araw na ito, Panginoon, may mabago kami matutunan, Lord God, to encourage other, Father God, na may pinagdadaanan, O Lord. Patuloy na ikaw ang mangusap, Lord God, sa kanilang mga buhay. At hayaan mo, Lord God, na itago mo lamang ako, Father God, sa inyong likuran, Lord God, at hayaan na ikaw ang makita at magliwanag sa aking buhay. We thank you, Lord God. We praise you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po, magandang araw sa ating lahat. At tayo po ngayon ay nasa ika-34 na yugto ng CLF 40-day prayer and fasting for the nation. So, meron po tayong tema na what I did in my personal times. So, what I did in my personal times. So, sa akin po, personally, marami po tayong talagang pinagdadaanan sa buhay. Hindi lang tayo ang nakararanas nito. Pati rin po yung mga ibang tao. At naniniwala ako na sa tulong ng Panginoon na pagtatagumpayan natin to. So, what I did in my personal times of great need. So, sa akin po, personally talaga, marami talaga tayong pinagdadaanan sa buhay. To the point na parang minsan gusto na lang po muna natin na magpahinga na lang at mag-focus sa mga bagay na akala natin makapagbibigay sa atin ng mas magandang future. But at the same time po, naniniwala tayo na mas maganda pa rin talaga yung future na inilaan ng Panginoon sa atin. Kaya naman, sa lahat talaga dapat ng ginagawa natin, hindi lang yung mga thoughts na nagbibigay sa atin ng akala mo clear na vision, pero hindi pala. Hindi talaga yun yung clear na vision na gustong ibigay ng Panginoon, kundi yung plano niya, hindi lang yung sariling plano natin. So, i-share ko lang din po yung grace na binigay sa akin ng Panginoon. Yung po yun is makita sa John 13 verse 7 po. So, kung sino po yung may mga Bible po na hawak-hawak po, kung cellphone man yan or nasa bahay po ninyo or nasa trabaho kayo, kung meron po kayo, buklatin po natin dito sa John 13 verse 7 po. Sabi po dito, Jesus replied, "You do not realize what I am doing, but later you will understand it." So, di ba, tayo kasi minsan sa buhay natin, pag meron tayong pagsubok na pagdadaanan, akala natin, pinabayaan na tayo ng Panginoon, hindi niya tayo mahal, patuloy na hindi niya tayo binibigyan ng kapayapaan sa buhay natin kasi akala natin na ito yung way niya para parusahan tayo or hindi niya tayo mahal. Pero mali pala yung ganong thinking na lahat ng mga nangyayari sa atin is pinaparusahan tayo ng Panginoon. Hindi yon. Kaya tayo binibigyan ng pagsubok ng Panginoon dahil nais niya na mag-grow tayo sa Kanya. Mas lalo natin siyang isik at mas lalo natin siyang parangalan sa buhay natin. So hindi ko siya masyadong inanarate yung naging mga experience ko kasi napakarami. Pero one thing na maano ko lang is yung to the point talaga po na nagkaroon po ako ng anxiety and phobia po talaga. Napakahirap po nun, lalo na kapag mismo na sa sarili mo nararanasan mo yun, napakahirap na i-overcome yun. Pero kapag iniisip mo na ang Panginoon is merong plano sa'yo, kung bakit nangyayari ito sa'yo, di ba? Hindi mo siya maiintindihan ngayon na pinagdadaanan mo yun. Pero habang tumatagal, marirealize mo na
Kaya pala ginawa or inalaw niyang Panginoon yung ganung bagay kasi nga gusto niya na mas lalo tayong mag-grow spiritually, 'di ba? Yung mga emotional natin na mga pag-uugali, binibigay ng Panginoon niyan para to improve tayo, hindi tayo stagnant sa isang lugar lang. At naniniwala ako doon na kapag meron tayong ganong pagsubok na pinagdadaanan, kasama natin yung Panginoon na bibigyan niya tayo ng ibang peace na nagmumula sa Kanya. Tayo kasi usually kapag dumaraan na tayo sa pagsubok, tayo nagsi-self-pity tayo eh. Mas gusto natin na parang ikimkim na lang yon, or kapag meron tayong, for example, meron tayong nakasakit sa atin, di ba? Medyo mahirap yon na sa sarili natin talaga nagbibigay sa atin ng kabigatan yon. Pero at the same time, kapag ang Panginoon talaga yung papairalim mo, hindi yung ibang tao, hindi yung mga bagay na lalong nagpapabigat sa iyo, naniniwala ako na ang tunay na kapayapaan makukuha natin sa Panginoon. So, ano yung dapat natin gawin kapag nakakaranas tayo ng mga ganong pagsubok? Dapat kapag ganon yung mga pagsubok na napagdadaan natin, yung tipong talagang binibigyan tayo ng kaaway na ng mindset na dapat huwag tayong lumapit sa Panginoon kasi nga lalo niyang gusto ng kaaway na mag-self-pity tayo sa sarili natin at ilayo tayo sa magandang plano ng Panginoon. Kaya dapat yung gagawin natin is palaging mag-pray sa Panginoon, yung Holy Spirit i-seek natin, i-ask natin kung ano talaga yung nais niyang iparating sa buhay natin, at patuloy na sa lahat talaga ng ginagawa natin. Huwag nating ilalayo yung angkla natin sa Panginoon kasi yung Panginoon yung nagbibigay sa atin ng grace sa lahat ng mga ginagawa natin sa buhay. As si Lord yung nagbibigay ng magandang plano para sa future natin. Kaya dapat kung meron mang pinagdadaanan, ang bawat isa sa atin, mabigat o mahirap talaga kapag dumaranas tayo ng iba't ibang klaseng pagsubok. Pero kapag yung plano ng Panginoon o yung mga pangako niya yung titignan natin, hindi sa mga negative na nangyayari sa buhay natin, nakakatuwa kasi nga ibibigay ng Panginoon yung mga hindi mo alam na sagot o katanungan sa isip mo na bakit mo pinagdadaanan ng isang bagay. Diba? Tayo kasi minsan kapag meron tayong pagsubok na pinagdadaanan, lalo tayong alam mo yun, lalo tayong parang feeling natin ang layo-layo ng Panginoon sa buhay natin, pero hindi. Inaalaw ni Lord yung para mas lalo nga tayong lumapit sa Kanya. Paano kung example, wala tayong problema, lahat nasa atin na, diba? Lahat ng bagay na ninanais natin nasa atin na. Sa tingin mo ba, kailangan pa ba natin ng Panginoon? Kasi wala na eh. Nasa atin na lahat eh. Perfect na tayo eh. So, hindi natin maiisip na lumapit sa Panginoon, magpakumbaba at magpasalamat. Kasi nga, akala natin nagagawa natin yung mga nakukuha natin in our own way. Sa sariling kalakasan natin, sa sariling galing natin. Pero hindi. Ang lahat ng meron tayo, galing sa Panginoon, maganda man o mabuti. Inaalaw ng Panginoon yun para siya ay alalahanin natin at pasalamatan sa buhay natin. So, ito po yung napakagandang verse na nabigay sa akin ng Panginoon na sa John 3:7 na akala natin hindi natin nare-realize yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin, pero later on maiintindihan natin kung bakit inalaw ni Lord yun. Kasi nga para lalo tayong lumago sa Kanya. So, ang mabibigay ko lang po na encouragement sa mga tao na nakaranas ng ganitong pagsubok. Hindi kayo nag-iisa. Maraming tao na nakakaranas ng ganito, at hindi naman tayo bibigyan ng Panginoon ng pagsubok na hindi natin kayang pagtagumpayan. Yan lagi nating tatandaan na kung tayo ay dumaranas ng mga iba't ibang klaseng pagsubok, iba't ibang klaseng mga bagay na nagbibigay hadlang para mapuri tayo sa Panginoon,
lagi lang natin iisipin na inaalaw ni Lord ito para magkaroon tayo ng mas magandang relationship sa Panginoon. Hindi lang yung relationship na nakasanayan natin, kundi mas lalo natin siyang isik sa mga pamamagitan ng kanyang salita, di ba? To encourage others also, kasi nga na-experience natin to at meron din taong nakaka-experience ng ganito. So ang dapat lang natin magagawa, maging isang buhay na patotoo tayo, testimony to other na napagtagumpayan natin to. Kung napagtagumpayan natin, kaya nila mapagtagumpayan to. Kaya naman, patuloy na magbigay tayo ng panalangin sa mga tao na nakaranas ng mga iba't ibang klaseng pagsubok na kaya nilang pagtagumpayan ito, lalo na kung mayroon silang Panginoon sa buhay nila. Kaya dapat tayo bilang isang Kristiyano, lagi tayong makakitaan ng maging ilaw at asin tayo sa kanila, na magbigay tayo ng inspirasyon sa kanila na hindi lahat ng pinagdadaanan nila is wala ng kapayapaan or wala ng mabuting may dudulot to. Ipakita lang natin sa kanila na in the other side, merong positive thing na mangyayari sa buhay nila. Parang sa rainbow, di ba? Ang talagang sign naman talaga yung rainbow is yung pagdating ng Panginoon, yung kapayapaan ng Panginoon, di ba? Parang kapag umulan, di ba, may rainbow. Ganun din yun. Kahit anong unos or bagyo sa buhay natin, darating yung time na visible yung pag-asa. Kaya tayo patuloy lang tayo sa Panginoon. Huwag nating hahayaan na mawala tayo sa sanga niya. Dapat lagi tayong nakaumpong sa Panginoon, at huwag nating hahayaan na kapag may mga pagsubok na pinagdadaanan tayo, lagi tayong mag-seek sa Panginoon, i-ask yung wisdom niya, yung knowledge niya, kung ano, paano natin siya magtatagumpayan. Kasi nga, naniniwala tayo na ang Panginoon talaga yung nagbibigay sa atin ng kalakasan at kapayapaan sa buhay natin. Without Him, we are nothing, di ba? Kaya sa lahat talaga ng ginagawa natin, huwag natin hahayaan na mawawala yung pag-asa na ang Panginoon is may magandang plano sa buhay natin. Hindi mo natin maintindihan na ngayon kung bakit nangyayari yon, pero balang araw maiintindihan natin, kasi nga may magandang plano ang Panginoon sa atin, at lalo niya tayong papatatagin at magiging testimony yung mga buhay natin na akala natin is wala ng pag-asa, diba? So napakasarap ng maranasan yung pag-ibig ng Panginoon sa buhay natin. Dumarating talaga sa point na bakit tayo pa nakakaranas ng ganitong pagsubok, bakit inaalaw ni Lord yung ganito, bakit sa ating pa nangyayari, hindi na lang sa ibang tao, di ba? Kasi nga tayo minsan, kahit Kristiyano na, minsan mas mabigat yung napagdadaanan natin eh. Napakahirap yung Lord, bakit mo inalaw to, Lord? Nag-serve naman kami sa'yo, diba, ginagawa namin yung will mo, pero bakit ang bigat-bigat pa rin, ang hirap pa rin na magpatuloy. May mga tao talaga na gusto kang hilain pababa, sirain ka, di ba? Pero hindi yun magiging hadlang para tayo magpatuloy sa Panginoon. Di ba? Si Satan nga, tinukso niya ang Panginoon yung panahon na nag-aayuno siya, pagkatapos ng pag-aayuno niya. Di ba? Imagine that si Jesus, nagkatawang tao siya. Nasa siya? Nasa flesh siya. Katulad din natin siya. Tinukso siya ng diablo na bigyan ng makakain, pero sinabi niya din sa Matthew 4:4 na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. So ganun din yun, di ba? Tayo minsan nakakaranas tayo ng pagsubok, pero kapag tayo filled ng mga salita ng Panginoon, ma-remind tayo na ito walang parte ang kaaway para mas lalo tayo mag-stay sa ganitong mag-stay sa ganitong kasalanan or pagsubok. Dapat lagi nating i-eye yung future na meron tayo kasama ang Panginoon. Kaya dapat yung mindset natin, imbis na focus sa mga pagsubok, sa mga negative
na nangyayari sa buhay natin, ito yung natin to sa positive things na at the end of the day, merong magandang plano ang Panginoon sa buhay natin. Kaya huwag tayong manghinawa na patuloy na isik ang presensya ng Panginoon, i-ask ang Holy Spirit na bigyan tayo ng wisdom para natin mapagtatagumpayan lahat ng ating pinagdadaanan. Mahirap kung sariling desisyon lang natin yung iisipin natin. Kailangan natin manghingi ng magandang plano sa Panginoon at magandang pag-guide lalo na ng Holy Spirit, kasi yung Holy Spirit talaga is yung ibinigay ng Panginoon dito bago siya umalis sa lupa, di ba? Ayun yung binigay ng Holy Spirit. Ayun yung binigay ng Panginoon at iniwan ng Panginoon sa atin bago siya umalis dito sa mundo, ang Holy Spirit. Kaya sa lahat ng gagawin natin, ang Holy Spirit yung isik natin para bigyan tayo ng magandang pag-guide sa mga plano natin sa buhay. Oo, nandiyan yung mga pagsubok, pero dapat patuloy na i-set sa mind natin na ang lahat ng mga pagsubok na to is mapagtatagumpayan natin at i-take lang natin to as a lesson at may maganda tayo mapupulot dito na aral. Kaya naman po, ako po ay napapasalamat sa Panginoon dahil sa salita na binigay niya sa akin. Ulitin ko lang po sa John 13:7. Jesus replied, "You do not realize what I am doing, but later you will understand it." Oo, yung totoo yan. Minsan, hindi talaga natin maintindihan kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Pero kapag doon tayo titingin na ang Panginoon is patuloy na nagbibigay sa atin ng kalakasan para mapagtagumpayan natin ito. Kaya wag natin i-focus or wag natin mag-self-pity sa sarili natin na hanggang dito lang tayo, hanggang dito na lang tayo sa buhay natin, sa mga ginagawa natin. Darating yung time na magkakaroon ng bunga yung mga pinaghirapan natin, lalo na sa pagsasacrifice natin sa mga gawain ng Panginoon, sa mga nais niyang mga plano sa buhay natin. Kaya yun lang po yung ma-share ko sa inyo. Naway, kung meron man ang bawat kapatiran na nakararanas ng subok or nakakaramdam sila ngayon ng kalungkutan sa buhay nila, emptiness sa puso nila, o napapagod, patuloy lamang tayo na ibalik natin yung init, yung pagmamahal natin sa Panginoon. I-try natin ulit na mas lumapit sa Panginoon. Baka kinakalabit lang ulit tayo ng Panginoon na, "Anak, parang nanlalamig ka na, parang hindi ka na katulad ng dati." Baka yun lang nais iparating ng Panginoon sa atin, na kailangan natin na ibalik yung dati nating pananabik sa Panginoon, yung mga panahon na kung gaano tayo nakakilala sa Kanya, diba? Baka yun lang nung gustong iparanas ng Panginoon sa buhay natin, na kailangan natin na mas lalo pa ulit lumapit sa Kanya. Baka nalilibang na tayo sa makamundo, hindi na lang natin alam, pero may ginagawa na palang kaaway sa buhay natin para unti-unti tayo malayo sa Kanya. Baka yun lang yung way niya ng pagpaparamdam o kinakalabit ka lang ng Panginoon na, "Anak, magbalik ka na ulit sa akin, magpakainit ka na ulit sa akin." So ayun, naniniwala ko na sa lahat ng nangyayari sa buhay natin, lahat is may purpose. Kaya wag nating questionin ng Panginoon kung bakit tayo nakakaranas ng ganito, o bakit may mga tao na inaalaw din na saktan tayo, kasi nga para matutunan din natin kung paano ipakita yung tunay na pag-ibig, yung tunay na pagpapatawad, di ba? Kasi yun nung naranasan natin sa Panginoon, na kahit anong sakit ng nagawa ng ibang tao sa atin, marunong tayo magpatawad ng buong puso. Kasi nga ayun yung dinesign ng Panginoon, sa bawat isa sa atin, ng mga nakakilala na sa Panginoon, na tunay na tumanggap, di ba? Wala na yung mga bitterness in the process, di ba? Kasi nga
ayun yung naranasan natin sa Panginoon. Ayun yung pag-ibig na natanggap natin simula nang nakakilala tayo sa Panginoon. Kaya yun lang po, sa lahat ng mayroon mga pinagdadaanan, patuloy lang tayo manalangin. Isip mo ulit yung presence ng Panginoon. Baka meron lang siyang naisip natin sa'yo. Diba? Kaya dapat tayo is focus lang sa magandang plano ng Panginoon at wag na tayo mag-isip ng kung ano-ano na pinapabayaan tayo ng Panginoon. Hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Tayo lang yung lumalayo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ayan lang po yung may share ko sa inyo. Sana po is may matutunan kayo. Okay po, let's pray po. Yes, Lord God, hallelujah, O Lord God. Panginoon, salamat, Father God, sa mga salita mo, Panginoon. Naway, Panginoon, sa lahat, Father God, nakikinig, Lord God. Bigyan mo sila, Panginoon, ng wisdom, Lord God, ng knowledge, Panginoon. Buksan mo, Panginoon, ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isipan, Lord God, at mangusap ka, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Lord. Patuloy, Panginoon, na dalangin ko, Father God, na kung sino man, Father God, ang may pinagdadaanan sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy na dalangin ko na ikaw, Panginoon, ang mangusap sa kanila. Ibalik mo, Father God, yung init, Lord God, yung pananabik, Lord God, yung mga panahong nakilala kanila, Panginoon. Ipakita mo, Panginoon, kung gaano ka, Panginoon, makapangyarihan, kung gaano ka, Panginoon, nila kailangan sa kanilang mga buhay, Lord. Mangusap ka, Panginoon. Mangusap, Panginoon, ng Holy Spirit sa kanila, Panginoon, right now, na ikaw, Father God, ay hindi, Panginoon, ng pagpapabaya, Panginoon, kundi, Panginoon, Father God, na mapagmahal, Father God, maaruga, Father God, at dakila, Panginoon, sa lahat. Patuloy lamang, Panginoon, na bigyan mo sila, Panginoon, ng kaaliwan, kalakasan, Lord God, kagalingan, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. At patuloy, Lord God, dalangin ko rin, Panginoon, sa aming family, Lord God, na ikaw ang maging sentro ng aming pamumuhay, Lord God. Kung meron mang, Panginoon, sa miyembro ng aming pamilya, Lord God, na hindi pa nakakilala, O Lord, gamitin mo kami, Panginoon, maging ilaw at asin kami, Panginoon, sa kanila, upang sa gayong, Panginoon, mapakita namin, Lord God, kung gaano kasaya, Lord God, na maglingkod sa inyo. At gayon din, Panginoon, patuloy na dalangin ko, Father God, sa church, Lord God, na aming kinabibilangan, Lord God, sa lahat ng mga branches, Lord, and satellite, Lord, Father God, Church of the Living Faith, Father God. Patuloy, Panginoon, na manguna ka, Panginoon, sa amin, Lord, at sa mga bawat miyembro namin, Lord God, mula sa youth, Lord God, mula sa mga elder, women, Father God, men's ministry, Father God, ang mga pastor, Lord God, mga deacon, Father God, ay ikaw, Panginoon, ang manguna, Lord God, at sa lahat, Panginoon, ng aming gagawin, Lord God, ikaw lamang ang aming papurihan, Lord God, at hindi maitaas ang aming mga sarili, O Lord. Dalangin namin, Father God, na patuloy na patatagin mo pa kami, Panginoon, mas magsipag, Panginoon, sa iyong mga gawain, Lord God, at mas lalo pa, Panginoon, magpakalalim, Lord God, sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa lahat ng ginagawa mo sa aming mga buhay, at ikaw, Panginoon, ang manguna, Panginoon, kung ano pa, Panginoon, ng mga nais mong mga vision, Lord God, na nais baba, Panginoon, sa aming simbahan, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay ng kalakasan, Father God, ng wisdom, Panginoon, sa amin. At patuloy, Father God, na magbunga pa ito, Panginoon, at maraming pang kaluluwa, Father God, ang makakilala, O Lord, at magsipag kami, Panginoon. At patuloy, Father God, patuloy na dinadalangin ko rin ang aming bayan, Lord God, ng aming bansa, Lord God, ng aming government, O Lord, na mula sa pinaka mababa, Lord God, sa pinaka mataas na katungkulan, O Lord God. Gamitin mo sila, Panginoon, gumamit ka, Lord God, ng taong, Lord God, na may papahayag, Lord God, ang katotohanan, Lord God, ang inyong salita, Panginoon. Napakagulo, Lord God, ng bansa, Lord. At patuloy, Panginoon, na may gamitin kang tao, Lord God, na magbibigay kapayapaan, Lord God. At pag may pahintulot, Lord God, ang mga batas, Lord God, na magbibigay, Lord God, ng hindi kaaya-aya, Lord God, sa iyong paningin, Lord God. Huwag mo hayaan, Panginoon, ang kaaway, Father God. Ang patuloy na magtagumpay, Lord God. Bagkus, Panginoon, hayaan mo, Father God, na makilala kanila, Panginoon, sa kanilang mga buhay, Lord. At ikaw, Panginoon, magbigay ng kapayapaan, Lord God, sa bansang ito, Father God. We thank you, Lord, sa lahat ng inyong ginagawa sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Holy Spirit, sa pag-guide sa amin sa mga oras na ito.
sa lahat pa po ng aming gagawin, Lord God. Patuloy lamang Panginoon na kami ay magpakatatag, Lord God, at sa lahat, Panginoon, ng aming gagawin, Lord God. Ikaw lamang, Father God, ang aming papurihan at pasalamatan, Lord God. Kung meron man, Panginoon, pagsubok na napagdadaanan, Lord God, patuloy na itatak lang namin sa isip namin na patuloy lang na ito, Panginoon, ay bibigyan mo, Panginoon, ng magandang solusyon, Lord God. Patuloy lang na kumapit kami, Panginoon, sa inyo at huwag mapagod, Panginoon, na isik, Lord God, yung katotohanan, Lord God, yung karapat-dapat, Panginoon, sa inyong paningin at yung karapat-dapat, Panginoon, na pagpupuri sa inyo, Father God. Huwag naway, Panginoon, na kami, Panginoon, ay maalis, Panginoon, sa inyong sangal, Lord God, sa inyong puno, Lord God. Naway, Panginoon, palagi kami nakaangkla sa inyo, Lord God, sapagkat naniniwala kayong, Panginoon, na kapag kami, Panginoon, ay patuloy na sa iyo kumakapit, Lord God, patuloy, Panginoon, na pinagbubunga mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord God. Kaya, Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa lahat ng inyong ginagawa, O Lord. Patuloy, Father God, na bigyan niyo kami, Panginoon, ng kaaliwan kung kami ay nalulungkot, O Lord God. At wisdom, Panginoon, kung kami, Panginoon, ay nabubuluhan sa aming mga plano at desisyon sa buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo po namin, Father God. Ibinabalik, O Lord, ang matamis na papuri, pagsamba, Lord God. In Jesus' name we pray, Lord God. Amen. Ayan po, maraming salamat po sa lahat. God bless po, everyone. Thank you po.